Kristo na aming Diyos at kapagligtas, ang lahat ay sabi ng amin. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. After that. Amen. Hallelujah. Tayo magpapadalos-dalos at simulan po natin pagbibigay na ulit sa ating Panginoon. Awitin po natin ang Lord, I lift your name on high. From wrath and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Amen. Fill my way. Fill my way every day with love. As I walk with
me down. Let me go all the while with a song and a song. Feel my way every day. Amen. Nakikinig po natin ng ibuti-buti mo. Praise the Lord. Amen. Ibuti po natin ang ibuti-buti mo. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kamay magpawalang hangganan. Pinupurit, sinasamba kita. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba ka. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. At tama na po tayo sa ibigay ng sa ating Panginoon. Amen. Uwitin po natin ang Lord, I give you my heart. Amen. Uwitin po natin ang Lord, I give you my heart.
my soul, and I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I gave you my heart, I gave you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Amen. Sa kung ito ay dako na po tayo sa pagbibigay ng salamat at pagtotoo sa ating Panginoon. Amen. At kung sino man po yung gusto ito, sino man ang may gusto magbigay ng awit sa ating Panginoon ay malaya pong pumunta dito sa harapan. Mr. Jenny. Shalom, Rai. Amen. Una sa lahat ay nais kong pasalamatan ng Panginoon sa kadakilaan niya. Sa pag-iingat niya sa daan, ingatan niya kami, iligtas niya kami sa anumang panganib at kapahamakan. Thank you rin, Lord, kasi bagamat medyo nahihirapan ako kung ay naniniwala ako na hindi ito lang sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Glory. At ganun din sa pag-alin ng awitin. Ikaw nawa, Lord, ang magbigay sa akin ng kalakasan para mapurihan ka, Panginoon. Amen. Lord Jesus. Nababasa mo pa ng sis. Ayan na din. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon.
Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, Espirituatorin ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Sister Jenny. Marami po bang may gustong magbigay ng ulit salamat sa ating Panginoon? Totoo, sa gabi nito. Amen. Kung wala na po, ay binabalik ko na po ang ating Pastor Alvin. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat sa mga oras na ito, mga kapatid, sa inyong pagdalo, sa patuloy na pagsuporta sa ministry ginagampanan ko sa lugar na ito. Sa pamilya ni Pastor Norville ay ako'y nagpapasalamat sa patuloy na pagdalo sa gawain ito. Alam ko ang heart desire ng bawat isa. Ang gampanin natin sa ating Panginoon ay patuloy tayong mag-akay, dala ng kaluluwa sa karaya ng ating Panginoon. Yan lang naman mga kapatid ang very purpose natin na dapat alamin natin sa ating sarili yung kung ano ba yung tungkulin natin sa ating Panginoon. Kasi napakahirap mga kapatid na naglilingkod tayo na ayon sa ating kalooban. Ang paglilingkod natin mga kapatid ay kung ano ang kalooban natin Panginoon. Amen. So yun lang ang nagiging kalakasan ng bawat isa bilang lingkod ng ating Panginoon. Kasi kung wala ating Panginoon sa ating mga buhay, ay sigurado susuko na tayo mga kapatid. Yes. Sa mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, sa mga problema, di ba? Kasi ang Panginoon lang ang ating pag-asa. Ang inaantay lang natin, ang pinaniwalaan natin sa ating mga puso at isipan ay yung kanyang pangako. So sa mga oras na ito, alam ko na walang imposible sa ating Panginoon. Ang tunay na nobya ni Kristo ay alam ko na nakahanda na. We are ready for the second coming of the Lord to meet the Lord in the air. Amen. Yun ang ating inaasahan mga kapatid na magkaroon tayo ng body change, baguhin ang ating katawan na hindi na ito nabubulok, magkaroon na tayo ng katawan na glorified body. At yun ang pangako inaasam natin at alam kong matutupad yun. At sa oras na ito ay hindi po ako ang mangaral at binibigay ko ang oras at panahon sa ating kapatid na si Pastor Norville. Palakpakan natin ating Panginoon.
natin hindi na mapatagal ay matatapos din itong kasaysayan na ito. Amen. Amen. Itong kasaysayan ng mundo na kung saan pinahintulutan tayo na ma-experience ang lahat ng iba't ibang mga bagay-bagay. Kagaya na sabi nga kanina, may mga kahirapan tayo pinagdadaanan. At nananatili na amoy naman sa isip na kalagayan natin, nakakapag-limita po minsan sa atin yung kalagayan ng may sakit at mga karamdaman. Pero yung puso natin talagang hindi yung kapitado dahil walang ibang hangarin ang puso natin kung hindi kung ano yung nililit ng nakatrono Amen. sa puso natin. So kagabi, galing kami ng doon sa mga kapatiran natin sa Naga City. Maging yun, talagang parang sabi ko kala namin hindi na kami matutuloy. Maraming kahadlangan. Pero nung lumabas na ako sa trabaho, yun na yung desisyon ko dahil nangako tayo sa Panginoon na patuloy tayo magpapagamit. Hindi lang yung layo, yung distansya, yung circumstansya, Amen. mga panganib na po pwedeng ma-encounter natin patungo sa dakong iyon. Dahil hindi biro-biro mga kapatid, lalo hindi na ganoon kalinaw yung mata natin. Kaya siguro mga sister Jenny pa puntang Naga kagabi. Sabi ko nagmamaniw ako ng motor. Sabi ko, Lord, huwag mong pahintuin ka na maraming maging hadlang sa daan. Amen. Maraming concreting roads mga ilang lugar ang talagang mahaba yung trapiko dahil sa bandang Pulang di ata hindi meron. Pagdating naman sa bandang Bato ata naman, Bato naman meron naman. Sa pagitan ng Nabwa tsaka Baaw meron na naman. Kaya sabi ko kay Sister Jenny, lahat ng mga iyon pag tayo ay nasa dako may mga concrete roads na natin sa Panginoon ay naka-green light lahat yung mga provided na gabay para yung mabalanse yung flow ng mga sasakyan. At sabi matindi yung authority ng Israel. Ano yung dineclare ng Israel, ganun din na doon sa una, green light, tuloy. Tapos naman, pangalawa, another green light naman, tuloy. Kaya, doon naman sa pinakahuli, green light pa rin. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Tapos naman yung mga concreting roads na ano naman kami sa mga checkpoint. Checkpoint naman yung pinagdaanan, mga ilang checkpoint na may 2 o 3 mga checkpoint kami pinagdaanan. Nakaposisyon yung mga pulis pero imbis na pahinuin kami, pagkain ay yung signal na flashlight ay go. Hindi talagang sa Panginoon dahil umabot kami sa itinakdang oras. Magkamot hindi namin naumpisahan pero nung time na sila ay paumpisa pa lang sa preaching kay Brother Diego. So
ko nga, salamat dahil ganun na yung timing. At least hindi na tayo lalo na tayo din naman yung makikinig. Live gawa ng yung wifi, may diferensya yung fiber, walang signal, may wifi connection lang sila, walang signal. At the same time, yung pinagaganap ng puso ko natin, dahil isang kaluluwa ang ipinanumbalik ng Panginoon sa fellowship natin, isang kapatid natin, na sabi ko nung nakita ko na siya ay napunta sa ibang grupo o ibang simbahan, ay inakala ko na doon na siya. Pero pang ilang weeks na rin na tuloy-tuloy yung pagdalo sa Naga ng ating kapatid na tinutukoy ko. Then yung ayaw naman sa kanya ay hindi naman totally komportable nung naandun siya. Dahil iba yung hinahanap na kung ano yung meron dito sa atin, yun yung hinahanap niya. Amen. Sabi nga, hindi lang niya alam na mayroong nagpapatuloy ng gawain sa atin. Kaya nung nalaman niya, ay hindi siya nagdalawang isip na Amen. anong balik ko ng at aside from that, malakas na rin yung loob na nag-share. Maganda rin yung contribution na i-advise na pagpapakagi ng salita ng ating Panginoon. Susugan lang at salamat sa Panginoon dahil yung flow ay talagang isang direksyon. Walang kontrahan. Kaya yun, natapos kami ng mga 9:30 gano'n. Pero kami ay nakauwi bandang 1:30 ng mag-uumag na. Dahil yung sharing napahaba, siguro mga around 12, 30 na natapos o 12. Napasarap eh. Yung sharing namin, nilagdagan Maki, at hindi ko man sinasabi yung pangalan. Ito naman siguro sabihin natin si Daddy Joseph. Siya, alam naman natin na kapag talaga nanindigan tayo sa Diyos, walang bakit sa pahiya. Minsan may mga bagay na nagiging pa rin tayo, mag-ingat. Dahil yung iba akala nila ito ay parang nakikipag hatakan tayo. Pero sa atin, wala tayong binubuo na grupo. Ang meron sa atin, katawan. Kung ikaw ay identified sa katawan na ang Panginoon ang talagang may akda, ang Panginoon ang bumuo ng katawan niya, kasama ka. Kasama natin. Hindi kung kanino. Kung hindi si Kristo ang pinaka-ulo natin. Ang katawan, bahala tayo. Napakasarap bago ako tumuloy sa maikling mensahe na gusto kong i-share sa gabi ito. Napag-usapan din namin paabot. Ito rin yung mga bagay na napag-usapan namin. Dapat nga sana na yung darating na Holy Week na yun, 17, 18, no? Hanggang 19, tama? Pero yung dati sinadis ko nga sa tayo ay magpipinitensya. Ang pinitensya yung tinutukoy ko, hindi yung literal. Katawan ng tao, pinitensya. Ganun, hindi ganun. Kung hindi, aabalahin sana natin yung ating mga sarili dahil yung Holy Week kasi usually walang hagsagabal, walang hadlang, no? Ng trabaho, wala yung trabaho, walang pasok. So, mag-rotate sana yung gawain.
tatlong lugar natin na meron tayo, Caraga, Ligao, Naga, iikot sana yung gawain. Let's say, mag-start ng Thursday, Friday, hanggang Saturday, and then pagbalik ng Sunday, di kanya-kanya na naman tayo. Di doon sa tatlong araw sana, meron tayong full class na gawain. So, medyo hindi isang araw, iba dahil lugi yung marami. Lugi talaga yung marami. And yung Naga. Kasi sa Naga, pag medyo kompleto, ang regular attendance nila is umabot din ng mga kasi. Bago sila kaya invite din. So, pag kompleto sila, at talagang minsan 20 pataas pa. Yun. Right. So, nakakatuwa din. Ganoon yung pag-progress. Sa bandang, sa isang banda, sila ay medyo mahirapan doon sa setup na gano'n. Bawal ikaw. Kaya nga yung ginawa ko kanina, puyat man kami, sinubukan namin maglinis doon sa opisina pinagtatrabahuan ko. Yun din, setup na papayagan ako ay maging venue ng joint fellowship natin. Kung sakali, yung Ligao yung nakatoka naman. Dahil nagnanawa namin, maganda rin. Pero kapag nasa Artis Mote, talaga isang bagay, hindi po pwedeng hindi mangyari. Right. Balit, yun nga, inaabot natin yung kalagayan ng bawat isa. Kaya, yung bis na ganoon, yung suwestyon din nila, sila din muna yung humingi ng doon natin. Doon tayo. Anyway, sa Biyernes Santo na lang. Biyernes Santo sa kanila dahil tayo lahat ng araw ay ganoon pa natin. Parati tayo ay nasa ganong kalagayan. Pinagdiriwang nila na traditionally once a year sa atin hindi ganoon. Even yung mga tradisyon na Christmas sa atin hindi ganoon. Parating araw-araw yung mga ganoong tema. Man. Kabiyaya ng ating Panginoon, kaya ako yung kagalakan. Pagamat may mga circumstansya pa rin. Alam natin yung mga ganoon. So, sa kayo dito ay may willingness buong araw yung gawain natin na nagamuna ng Biyernes. Medyo yun? 12. May 18. 18. So, another, isa pa, si Pastor Henry naman, nagkausap ng kami, palitan-litan ng mga nakaraan. Sila ay nasa isla ngayong 12 at 13 ng Abril. Hindi ako nagkakamali tama. May gawain doon, and then may visitation sa isang kapatira na nabanggit, may sakit ata. So, sabi ko, subukan ko sana na makarating. Hindi ako nangamutan na talagang dahil siyempre, kapag hindi natin napaghandaan, mahirap yung trabaho. Alam natin yung architect natin walang iba, pero nagsasaalang-alang tayo. Sabi naman niya, okay lang sakali pa hindi. Nakaset na natin ang main, no? Yung main na dahil siguro dito tayo pabawi. So nung una, hindi tayo nakaluwas. Yung naalala ko, last year pa yun, yung bagyo. December. Ready na tayo, pero November. nagpakita nila si November. Pipito Manaloto. Kaya yun. So ngayon naman, bawi tayo dito. Man. Kaway si Brother Joseph, sabi niya lahat ng offset. May pagkulaan niya ako bro na offset. Pwede na ipangtapat doon sa mga petsa yung really make away.
Amen. Iba naman, may dati na naririnig ako sabi, there is a will, there is a way. Yan. Amen. Yun yung sa mga denomination, madalas yung marinig. Pero sa atin, yung way, talaga na andyan na yun. Yan na pala. Amen. Tayo yung way. Yan na pala. Ito pa na lang natin. Anyway, all things work together for good. At dapat nga na sinubukan ko sana na magkaroon tayo ng fellowship ngayong Holy Week. Pero yung heart desire ko, bawat isa maging unaga, ay makasama natin yung ibang ka-fellowship, kababali natin, panginiwala. Sila Pastor Henry, pero hindi sila available dahil may camp din sila na Nueva sila. Ngayon, sabi naman nila, hindi naman alam naman natin na kapag walang schedule, mabilis pa sa alas 5 yung mga kapatid natin yan. So, ganon, matapos lang yung mga naka-schedule nila, mapupunta naman sila dito. So, kaya, habang may konting oras pa, gusto kong ipaabot sa bawat isa na may tentative tayo nakasalang yung 2021 na tayo ay siguro Lord willing ang pinakang tao natin na may ipon is amin ng 30 tayo pa lang yan. So may 2 days na heart desire tayo na fellowship. Kaya sabi ko nga, papagpahingahin naman natin dito dahil hindi magaan, hindi madali. Hindi madali mag-host na andyan yung pinansyal, sakripisyo, pagpapagal talagang hindi mo basta-basta lalo kung hindi ka sanay. Amen. At wala kang ibang mga inaasahan na sanay din patak sa mga ganyan. So ngayon, okay sa inyo, napaabot ko na ito na yung naga naman yung mag-shoulder ng hosting ng ganyan, no? And then kung wala silang capacity dahil ito ay heart desire natin as a joint fellowship, ay yun naman ay as a suggestion na i-suggest na contribution na lang sa magiging expenses, kung paano at magkano yung isang bagay nga at least per head 2,000, no, para lahat ay maging buwan dahil hindi man nila talaga gusto, pero gusto nila sa isang banda dahil wala tayong ibang pero yung hosting alam nila na hindi nila kaya. Di para kayanin, naandyan tayo para pagtulungan. Ibig sabihin, ng mga bawat isa na alam natin, sabi nga, saan ba kukuha? 1,000 bawat yan. Mag-withdraw tayo sa account ng ating Panginoon. Hindi sa bank account, hindi sa account ng ating Panginoon. No? In my Father's house, maraming ang bagay na God is working in unexpected way. Hindi nagti-change yung kanyang nature. Ganon siya parate. Kung saan kailangan natin siya, doon siya makikita. At doon siya maaasahan. Kaya depends kung paano natin dinidevelop yung paniniwala, pananampalataya natin sa kanya. Dahil tayo, we know who we are, hindi na-issue mga bagay na subok na. Ilang buwan pa yan, month of April, May, so paunti-unti na lang yung contribution para pagdating ng time, hindi doon, kasi ang magandang setup, hindi doon sa maliit na lugar nila. Hahanap din tayo ng magandang tayo naman yung magbigay ng pagpapala. Amen. Pagpapala at
tuloy-tuloy, walang makakapaghadlang dyan na yung mga pangangailangan ng yun, biyaya ng Panginoon, ipoprovide niya yan. Malayo pa, ilang buwan pa yan. Almost 2 months, 2.5 June 20 and 21. May 20 yun, brother eh. May 20, Oh, June? 21. John. Green Fellowship o ba natin yun tayo nito 2021. sa pagtutulungan natin tatlong lugar. Hindi ito aksidente na tatlo tayo na pag-ayan sa ministry dito. God is always perfected in 3, no? Kaya napakasarap. Yun pa naman. Kasi doon sa petsang yon tapos na yung camp ng dito sa isla. Di kung walang ibang schedule na afterwards, di baka o malamang sila ay makakarating. Hindi lang yung mga taga-Angeles, tayo pa lang na nga namin nasa 30 plus na eh. O di isang bagay yun talagang dito. Di pa natin alam no kung yung mga iba na magsisuwian, ganun. O, ibali kami, nakapix na muna kami sa kung ilan yung talagang bilang fix na yan muna dahil yun yung nasa heart ko talaga yung kung ano yung ipinasok ni Noah na pamilya sa art. Pero hindi tayo nagsasama. Although sa ngayon, gawa ng busy tayo, maigi. Pero Panginoon pa rin ang mag-lead ng lahat ng bagay sa atin. Amen. So, yung presence nila ay malaking bagay. Nakakapagbigay sa atin ng kalakasan. Amen. Dahil habang papatapos na yung kwento ng daigdig, inspirado na si Satan, lahat na lang ng yung mga bagay na yung alam niya at pagsusulit na pakamakatya ay gagawin niya ay walang ibang tinitirang kalaban yung part lang na may access pa siya. No, dito yun. Kaya nga pag-test yung pinag-usapan hanggang hindi tayo body change, struggle. No? Pero ang lahat ng beginning nasimula na-express yung expression niya may beginning yun. Pero yung nakabalot sa pamamagitan nitong flesh and blood na ito, yung bagay na representation ng Panginoon na nasa atin, yun yung eternal. Tama. Sa gabing ito, gusto kong may mga Bible tayo. Sa Matthew chapter 16, verse 1 hanggang 4, sabi dito, the Pharisees also with the Sadducees came and tempting desired him that he would show them a sign from heaven. Nagalog at nagsilapit ang mga Pariseo at mga Sadduceo na tinutokso siya na sa kanyang nagsisihiling na sila'y papagpakitaan ng isang tanda na mula sa langit. Verse 2, he answered and said unto them, when it is evening, he said, it will be fair weather, for the sky is red. Datapwat siya ay sumagot at sa kanila'y sinabi, sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon sapagkat ang langit ay mapula. Verse 3, and in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? At sa umaga ngayoy uuno sapagkat mapula at makulimlim ang langit, kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit,
datapwat hindi ninyo mga kilala ang mga tanda ng mga panahon. Sa last verse, a wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. Ang isang lahing masama at mapangalo niya ay humahanap ng tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ni Jonas, at sila'y iniwan niya at yumaon. So, ito yung maikling kaisipan, praise the Lord, message na gusto kong i-share sa hapon ito, yung main capital sign. Amen. Dahil we are living in the last days. Amen. Palad tayo na ito yung panahon na kinabilangan natin. Amen. Finishing touches na ito eh. So, yung mga patriarchs, mga tanyag na karakter sa Bible, matitindi yung signs and wonders na ginampanan, yung sumunod sa ministry nila, pero hindi yun yung pinakang climax, dahil more on natural lang sila. Kaya sabi nga, si Abraham longing, gusto ni Abraham din makaabot dito sa panahon natin. Abraham was looking for a new Jerusalem, whose maker and builder was God. At yung new Jerusalem na iyon ay walang iba kundi yung bride. Amen. Amen. Whose maker and builder was God. Eh, hindi pinalad si Abraham. Si Moses, matintirin si Moses. Si David, si Solomon, sila lahat sa Old Testament. Bahagi ng kasaysayan, magigiting na tao ng karakter ng Bible. Pero yung greater than Solomon ay kailan dumating. Greater than Solomon is here. Kaya nga, yung nagbibigay sa atin ng sapat na kalakasan, katatagan, nung mawala sa atin yung amnesia. No, na akala natin yung buhay, nung tayo ay nasa ilalim pa ng unang katauhan o kapanganakan natin, wala tayong kinalaman, wala tayong alam na ang mga bagay na ito ay permissive lang, given, permitted by God. Subalit nung na-weekend, yung nagkaroon ng expression, yung new creation in the same old temple, doon mas lalong naging malinaw. Amen. Doon natin unti-unting nai-enjoy yung kalagayan na sabi nga, hindi pinalad na karamihan ay yung iba, hindi naman yung lahat. No? May iba naman na pinalad na yung kalagayan dito sa earthly ay mayaman sa natural na kalagayan. Karamihan ay mahirap. Right. Pero mahirap ka man, mayaman ka pa rin. Amen. Yun yung isang bagay. Mahirap na mayaman. Dahil Mahirap yung mga ng lahat. Eh, nung hindi mo alam na tagapagmana ka pala ng lahat, eh parang sa araw-araw lang pasan mo yung daigdig. Pagkagising mo, unang iisipin mo yung kabuhayan, saan ka kukuha, lalo kung dumadating yung desperasyon na wala kang trabaho, sa sulputan na andyan na yung literal na kalagayan natin na may mga bills, mga parents, talagang sukdulan yung pressure niyan. Pero nung dumating tayo sa point na na-realize natin na lahat ng may beginning ay dumarating sa
hangganan. At yung hangganan ng yun naman yung umpisa ng pagbabalik ng walang hanggan. Man. Kaya nag-blends na yan na napakasarap mga kapatid. Ma-enjoy na natin. Dito, mamimiss din natin yung mga bagay na ito nga, bago kami dumating dito sa gawain, maraming urong-sulong na naman. Bakit? Sabi ko, nawawala ng disiplina sa oras. So, yan, hindi na priority yung schedule na alam naman natin. Pag ganito may pagtitipon. Hopefully, by next time, ay yun na ay hindi maging ganoon. Man. Kaya, dinidisiplina natin yung mga sarili natin. No? So, ang tinutuwag ko dito, gusto kong related doon sa kagabi na pinagsusugan ng bawat isa. Sabi dito, basahin ko dito sa 7 seal. Ito yung tungkol sa 7 seal na end of days. Dito, the 8th chapter only released the scene of the 7th seal, where nothing else is revealed. Ito ay nabigyan ng linaw. Man. Sabi nga ni kapatid natin, kung ano yung last time madalas pinapapakinggan naging channel, ginamit ng Panginoon para makakuan dito sa truth na natin ay California, Coron, California. Yung sign niya California. Pero hindi yun natural. Yung military siya. At sabi dito, we must remember that this 7th seal is the end of time. Ito palang 7th seal na ito ay ending. Man. End of time. Kaya maraming nakukonfuse. Kasi yung understanding nila ay very literal. Pag sinabing end of time, kaya nung nabuksan yung selyo noong 1963, especially yung 7th seal, gamit itong mga quote na ito, sobrang pag-progress nila sa kanilang mga sarili. Isipin mo, wala nang hinihintay. Bakit? It is the end of time. Man. Sa isang banda mga kapatid, tama. Sabi ko nga, kagabi, ano yung number 7? Sa yung numeric number, that's numerology. Ang number 7, sabi God is always perfect. In 3, 5 is grace, and 7 is completion. So madaling sabi, yung 7, kakomplete man. Man. Kaya pag nilagay mo sa church ages, yung number 7, complete man. Right. At tapos na yung number 7. Pero in natural standpoint, we know na we are still in the Laodicean church. Yeah, tama. Sa natural na kalagayan. Laodicean age talaga yan because there is no age to come. Tama. Sa natural. Pero pagdating sa totoong kalagayan ng bride, ay hindi na tayo nasa loob ng Laodicean. Tama. Right. That's right. Na kumpleto na. Sabi nga, the gospel has already traveled with the sun. Man. Umikot kung paano yung sun umikot. Diba? Kapag nakakumpleto na ng pag-ikot ang araw, literal na SUN, pag nakumpleto na niya, sa susunod, babalik na naman siya. Cycle. Kapag nakumpleto ng yun, eternity na yun. Bakit? Eternity is like a ring. Pag ganun na lang yan.
Ikot-ikot. So, nung dumating yung pang-pito, walang ibang kasunod ang 7 bilang na 8. Ano? Kaya, pag sinabing 8, galing sa completion, pabalik tayo sa tinatawag na eternity. Amen. Where there is no such as time. Wala nang time. Ano nang meron? Time and eternity blends together. Yun yung ibig sabihin ng prophet na yun yung pinakang kaisipan. End of time. Of all things. Things na naman. Kaya lahat ng bagay tinapos na eh. Nung matapos na yung cycle. No? Sabi dito, written in the 7 seal book, sealed up of the plan of redemption from before the foundation of the world. So, even yung redemption, nalaman na natin yung redemption, tapos na. Kasi kapag na-reveal na yung isang hiwaga, good as finished na. Amen. Hindi pa man ito literally nagaganap, tapos na. Alam mo kasi yung kaganapan. Tama. Even yung plan of redemption. Sabi nga, before the seals were open, yung hiwaga na nakapaloob sa selyo, walang iba si Kristo, ay ang tawag doon mystery. Pero nung dumating ng opening hanggang onwards, hanggang sa panahon natin, it is no longer mystery. Ano na? It became history. Kasaysayan na yun. Ano yung what happened in 1960? Pinulpin ng ating Panginoon yung kanyang pangako. Amen. Anong pangako yun? Diba? Kapag hindi mo na-recognize yung Kristo sa iyong kapanahunan, yun yung matinding illusion ni Satan. Right. Kasi iniisip mo na ikaw ay nasa maling kapanahunan. Let's say, pag sinabing 7 seal, akala nila, ito ay coming of the Lord. Hanggang doon lang. Pero anong klaseng coming ni Lord? Di ba? Anong klaseng coming ni Lord ang 7 seal? Yung pinaliwanag ng prophet, the 7 seal is in threefold manner. Amen. The 7 seal is in threefold mystery. Kung may 3 threefold na hiwaga na iyon, ano iyon? Di ba? Doon mo ngayon i-place kung nasaan kalagayan ka na. At kapag hindi mo na i-proper replace yung sarili mo, hindi mo nakuha yung rightful position mo sa Panginoon, ay hindi ka nanyuntun. O hindi ka hard saying ito, nasa strong delusion manitan. Right. Ganoon yung kalagayan ngayon. Ano yung mga tangga? May mga tangga mga kapatid, yung world condition. Ito yung modern Eden. Nag-i-exist din ito dito yung Sodom and Gomorrah condition, kung saan maraming scientists preacher. No? May 3 things laid before us, na kung saan ang pinakamatindi dito, this is the most deceiving age or day. Pero para sa atin, since tayo ay end of all things na, nagkaroon na ng time ending, di wala na tayo. We are already in a glory na kalagayan sa spiritual na katayuan. At yun, this is the most glorious age. Yun yung sinasabi natin kanina na gustong-gusto nila dito eh. Sabi nga nila, siguro kung makakapamili, si Moses, ako ani brother, gusto kong maging papel ay diyan sa panahon mo. Kung saan, sabi nga nila, akala nila yung pinakang matinding kapanahunan, yung panahon ni Jesus, kasi isipin mo, nakikita mo, may binubuhay na patay. Right. Di ba? Nakakalakad. Yung mga maraming signs and wonders. Even yun. Pero, hindi yun yung pinakang climax sa ministry.
hindi yun yung pinakang papel talaga First food ng pa lang yun. bawat isa sa atin. Ang totoong papel natin is walang iba kung hindi yung kung ano yung ginawa ng ating Panginoon pagdating ng third full ministry, none other than na yung impartation ng eternal life, Tama. yun yung gagampanan din natin. Tama. Amen. Yun din yung nakasalalay sa bride body ministry in these last days na greater works yun. Tama. Bakit? Nung panahon, Jesus lang. Jesus lang. Ngayon, si Jesus Christ. Amen. Marami na eh. Third body. Kaya yung plan of redemption, dahil sabi nga, nabuksan na yung selyo, wala na yung mercy. Totoo yun, walang mercy. Walang mercy kapag nireject mo. Right. For those who reject this message, wala nang Mercy. mercy. Right. Pero habang naandito pa yung bride of Christ, still siya pa rin ang mercy seat. Amen. Bakit? Bakit? Sabi dito, every bit ends, it is the end. It is the end of struggling world. Dito muna. It is the end of struggling world. Ito ba yung kalagayan na ito? Ibig sabihin ba nito nag-end na? Hindi. Iba yung mundo na sinasabi dito. Diba? Tama. Akala natin yung literal na mundo yung nag-end na. Hindi. Sabi nga ni Paul, we are still waiting na yung nag-grown tayo dito sa kalagayan natin ito, part ito kasi ng faith eh. Tama. This body is from dust. Tama. And from dust go shall it return. Tama. Amen. Ito ay talagang nag-grown. Ibig sabihin, may hinihintay pa kasi. Mhm. Pero nung dumating yung weakening power, na-weaken siya. And nung na-weaken siya, yung totoong ikaw ay Reveal yun. na-recognize mo na. Amen. Down in there was another seed. Yung gene that was predestinated Thereby ka. seed Amen. by God. So yun yung real you. It is Amen. not the body that comes predestinated eternally from God. It's the seed. So yung bagay na nag-grown dati kasama nito, Mhm. bahagi yun. Tama. Pero nung natanggap, dumating yung new birth sa iyo, nagkaroon ng tinatawag na Holy Ghost baptism. Behold, if any man be in Christ, he is a brand new creation. Amen. All things are pass away. Ito na yung things that pass away. Nag-end. Mm. All things are pass away. Behold, all things are Come new. becoming new. So, nangyari na ba? Oh, kaya sabi nga natin yung threefold mystery, walang ibang mystery. Christ is the mystery. Si Kristo ang tiwaga. Pero anong Kristo ba yung kailangan makita mo? Under the first mystery, the threefold mystery ni Christ, yung firstfold manner niya, God is a spirit, and we that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Yun yung original being ng ating Panginoon. Pero Amen. in His mind, maraming attributes. Kaya, ang firstfold manner niya is, walang ibang gusto ang ating Panginoon is to express Himself completely. Tama. I-reveal yung kanyang sarili. Sarili. Di mag-word made Flesh. flesh yan. Kaya nangyari. O di si Kristo yung nahayag ng yon. God in Christ. So hindi natapos doon. Yung the fullness of the Godhead bodily ay na-express ngayon sa kanyang Katauhan. buong isang katawan. Tama. Walang iba na ando na tayo yung bride body of Christ. Second fold mystery yun. Na yung second fold mystery, ang pinakang purpose is magkaroon ng pre-eminence. That He might, siya yung naandyan parati sa kanya yung pre-eminence. Magkaroon siya ng kadakilaan.
kaluwalhatian sa pamamagitan ng bride body. No? So hindi din nagtapos doon. Kung akala nila naandyan pa rin tayo, no way, mga sir, mga ma'am, hindi yung mga ganon. Naandito na tayo sa last part. Tama. Ano yung last part? Kung saan ang last part is restoring back the Garden of Eden in the representation of Christ in His bride. Right, tama. Hindi yung literal na Garden of Eden, kung hindi yung spiritual Garden of Eden sa ngayon na kalagayan. In the representation ni Christ at ng kanyang bride. Tama. Kaya meron ko na, tama naman eh. Hindi applicable yung word na millennium, pero mayroon ko ng sabat. Amen. Yun yung kahulugan sa isang banda ng millennium. Mm. We are already there. We are already sitting in a heavenly places together with God. Amen. Tama. What is that? Your position in Christ. Tama. Position mo yun kay Kristo. Kaya nga, yung throne ng ating Panginoon, ikaw na. Mm. Amen. Yun yung greatest achievement that God ever achieved. Na makipag-isa siya. Pag-unite. So, doon nakikita end of struggling yun. End of struggling nature. Alam natin yung first nature has got to die. Naging struggle. Your first birth, it means nothing. Wala. You can't brag anything about your first birth. Wala ka nang ipagmamalaki. Walang magandang idudulot sa iyo yung first birth. Lahat kapangitan. Oo, tama. Kaya, sa pamamagitan ng first birth, sabi nga, dumating ka sa mundo, nagsasalita ka ng kasinungalingan. Speaking lies. Yes, for all have sinned and come short Glory of sa God. glory ng ating Panginoon. So, doon nag-i-struggle. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian. Yun yung struggling because of that nature. So, that nature, mapalad yung may another nature. Amen. Kaya yung ayaw ng another nature, di doon ka lang parati sa struggling. Doon ka, mag-i-struggle ka doon talaga. Wala ka ng ibang hope. Ng pag-asa. Yung Christ in you, the hope of glory, is another nature yun. It is the end of everything. And there is the end of trumpets, the end of vials, it is the end of the earth, it's even the end of time. So yung mga bagay ng ganun mga kapatid, most especially, alam ng bride yung positioning. Kasi kung hindi mo malalaman, marirecognize yung bawat position mo na pinaglalaban, ay mananatili ka na akala mo may mga tao, may mga so-called believer, lumabas niya kami, kasi sila niya enjoy o nakiklaim na sila ay nasa millennium na, wala na silang rapture. Sabi ko nga sa sharing kagabi, parang ganito yan, may isang kapitan ng barko. Yung kapitan ng barko, lumubog yung barko na siya yung kapitan. Di kukuha siya ng panibago para iligtas yung mga passenger. Sabi ko, do you think kung ikaw ay kabilang doon sa dati, kasama ka pa rin doon sa kapitan? Kasi kapag sumama ka doon, magkakaroon ng same scenario. Possible ganoon yung magiging outcomes pa rin. Sabi ko, ang totoo, kung talagang tunay yan na leader, ordained by God yan, hindi yan wanderer. No? So, hindi niya hahayaan na lumubog yung kanyang Tama. ino-operate. Kaya, marami dito mga kapatid na hindi ito basta-basta. Yung akala ng iba, may endorsement kanya kami. Doon kami ipinagkatiwala. Ano ba yung totoong basihan? Ang totoong anointed ng ating Panginoon ay hindi kahit kailanman nadaya. Tama. Cannot be deceived. Kahit kailanman hindi nag-compromise. Ganun yung isa. Diba? Yung mga ministers, mga so-called pastor na ganyan, yung barko hindi kumuha pa ng another, mayroon pa rin na naman sasama sa kanila. Yun yung mga
parehas nilang deceive. Dahil kung ako ay hindi na, hahanap na ako ng iba na talagang stable, na talagang established. Pinalubog na eh. Kaya nga, sinira na nila yung testimony nila. In other words, they have a compromising spirit. Kung saan-saan na sila napunta, iba-iba na yung ginawa nila. Balahiboy pa na eh. Kaya sabi ko, dalawang bagay. Si Jacob galing sa pangit. Galing sa hindi magandang gawain. Supplanting. Diba? Walang maganda yung first birth niya. Pero, naandun din yung heart desire niya, i-resolve. Talagang yung birthright. Eh, meron naman iba na galing sa tama. Parang isa. Galing sa tama. Tapos, ang ginawa, when it comes to the showdown, wala nang pakialam sa tama. Diba? Binitiwan na yung tama para for the sake kung ano pa mga Wala bagay. nang mali. Eh kung ikaw ay hindi ka nakadisenyo bilang nadaya, dahil kapag nadaya ka, kahit anong gawin mo, nadaya ka na eh. Dahil. Kaya ang totoong lingkod ng ating Panginoon, even the bride cannot Cannot be be deceived. deceived. Kahit ilagay mo yan sa most deceiving day. Sabi nga, this is the manifestation. Ito yung kapanahunan kung saan dito nagaganap yung tinatawag na manifestation ng full fruition, na kung saan yung two spirits within the framework of the true Christian church nagkakaroon na ng showdown. Ano yun? Yung pinakang huling bunga nila, ibubunga na nila. By their fruit. Ibubunga na nila yung final fruition. Pagdating ng final fruition, doon mo na ma-identify kung anong puno yan. By their fruit, you shall know them. So, basa tayo ng mga ilang quote pa. Sabi dito, napakasarap na even yung gawain is yung encouragement ko doon sa Naga, napakasimple. Pero pag firm ka, nangunyapit ka sa salita dahil alam mo na ikaw yun, ikaw ang salita sa iyong kapanahunan, ay matatag yan. Marutot ka. Hindi na bale sabihin kung ano pa man yung kalagayan mo. Wag lang yung sa kaloob-looban mo. Dahil si Kristo parate. So, sabi dito, kasi may iba-ibang signs eh. Natural, signs, then may political. Eh kung spiritual ka, siyempre ang basihan mo hindi yung natural sign. Kasi spiritual ka. Hindi ka naman political. Eh wala ka doon. Natural sign kasi. Sabi dito, well, now we realize that God always shows things in the heaven before He shows them on the earth. Kaya nga, what happened in 1963? It is a heavenly sign. Like the wise men follow the star and so forth, a heavenly sign takes place first, then the earthly vindicates the heavenly sign. Perfectly. Yung 1963, binibendicate ng earthly. Sino nga yun? Walang iba yung bride body material. God deals, works in signs and wonders. They are to follow believers everywhere. For the last quote, ito na lang. What is it? Ito. The new birth is Christ. Favorite quote. The new birth
is Christ is a revelation. So, ang new birth, si Kristo. Kapahayagan dyan. God has revealed to you this great mystery. Hindi lang nireveal sa iyo. Kung hindi kayo mismo yung revelation na iyon. Ikaw din yung new birth na walang iba kundi si Kristo. It's a revelation. God has revealed to you this great mystery. And that's the new birth. Man. Umikot, pero yun pa rin ang nalalabas ng new birth. Now, what are you going to do when you get all that group together? Where the revelation is perfectly in harmony. Kaya pag grupo-grupo, kung wala man revelation na perfectly in harmony, hindi yan maganda. Pangit. Ang maganda na yung when you get that na yung grupo ng yun, yung may perfectly in harmony sa revelation. Man. Where the revelation is perfectly in harmony in God expressing it through His Word by the same actions. Kaya yun yung isang bagay ini-express ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita by the same action. Makikita mo yung bridegroom ministry. Ano yung ministry niya? The same thing ng bride body. Flesh of His flesh. Alam natin na pag sinabing flesh, wala kang ibang flesh ang ating Panginoon sa kasalukuyan kung hindi yung flesh of the bride. Kaya definitely, we are the flesh and bones ng ating Panginoon. Right. We are the corporal blood of Jesus Christ. Amen. Corporal body. Amen. Pag sinabing corporal body, actual or physical body. Walang ibang physicality ang ating Panginoon. Tama. Yung kanyang kapuspusan, yung fullness of the Godhead bodily, huwag mong tignan, 2,000 years ago, nandun pa rin. Man. Or else, natapos ka na, doon ka na ngayon na stop up. Doon ka na lang. Alam mo, nasa truth ka pa, pero you are in a strong delusion. Mayroon ka ng optical illusion. Yun na yung na-deceive. Yung iba naman, optical illusion din. Akala nila kitang-kita na namin, millennium na ito. No. Ano pa mo? Katarata. Rapture na kasi end of all things na. Tapos na anya, nag-rapture na. Everything na eternal ay constantly unrolling. Yun yung nag-start doon. Amen. Sa ating Panginoon noong 1963 hanggang sa kasalukuyan. Unrolling pa rin. The same things what He did, making the word manifest. Same things. Puro same. Kaya yung alpha at saka omega ay hindi iba. Are the same. Siya pa rin yun. Siya sa nakalipas, Every 13 siya rin sa kasalukuyan, hanggang Amen. at siya pa rin sa darating. Man. Kaya, tama That's yun. right. Jesus Christ is the same yesterday, today, and and forever. Forever. Man. Pero yung manifestation ng kanyang ministry, parehas. Nagkaroon ng pag-morphe, nagkaroon ng ibang kalagayan, pero yung ministry, yung binibendingin na word, walang iba, the same word pa rin yun. Tama. Si Kristo pa rin. Kaya, if the church only knew its position, alam ko yung church hindi niya man-knew yung position niya. Dahil kapag na-knew ng church yung position niya, malalaman niya na yung Church of the Living God, walang iba, yun na yung bride of Christ. Kaya pag nalaman mo na yung position mo, hindi na church, kung hindi bride na. Tama. It will one day, then the rapture will go. Man. When it knows what it is now notice. Kaya nga, ano pa yung sinasabi na tapos na yung rapture? May mga bagay na kapag binasa mo, iba yung pakahulugan. Tama. Right.
Kaya, sabihin natin, the bride is sealed. Diba? Pag sinabing silyado, akala mo ba dahil silyado, tapos na? Hindi. Ang silyado, sinelyuhan yung bride. The word sealed means ownership. Dahil yung ownership ng yun magta-travel hanggang sa final sabihin, gagamitin ng bride after ng sealing. Selyuhan ka. Anong selyo? Holy Ghost baptism. That is the seal of God. And unless na ikaw ay silyado ng ating Panginoon, kung pwede, sabi nga, may 3 stages of grace. Justified. Under the justification, kung pwede kang mag-justify na hindi ka sanctified. Tama. Right. Pwede rin naman hindi ka Holy Ghost baptized. Pero, malinis ka din sa part ng yun, but you are still set aside for service. Kailangan mong dumating sa sealing. Sa seal of God. And that seal of God, hindi yun, akala kasi ng iba ilalagay pa doon. Doon, yun sa pagmamarta. Malamang doon sa tribulation yung final totem para sa kanila. Yung partiality dito. Bakit? Iniisip siguro nila parang doon sa registrar na tatatakan. 666. Hindi ka na makakapagbili. Hindi ka na rin Literal. Ganoon. Hindi ganoon. Once you accept Christ in its fullness and there is no other atonement si Kristo at walang ibang Kristo sa panahon na ito, kung hindi ang nobya, sangkot pala na lumis natin. The bride of Christ. Pag hindi mo nakita, yun na. Ano ba yun? What is it? It's all moving up to that sign. Ano yun? Ito ay patungo doon sa isang tanda. That main capital sign. Yun yung pinakang main capital sign. Hindi, pag sabi ko nga kagabi, yung main capital sign, pinakang main, yun na eh. Yung pinakang sentro. Halimbawa, yung albay, ano yung pinakang sentro ng albay? Albay din. Sabi ko sa naga kagabi, yung naga maganda pero hindi siya yung sentro. Pili. O di doon pa rin yung pinakang sentro ng absor. O dito naman, gaano man kaganda yung propesya, prediction o ano pa man yan na California lulubog, hindi rin yun yung pinakang main capital sign. Right. Diba? Yun yung gusto kong i-drive. So, that main capital sign, Jesus and His bride uniting as one. So dito natin sisendihan ang pinakang main capital sign or the super sign or the last sign is none other than si Jesus and His bride uniting as one. Right. Yun na yung pinakang hindi nakikitang pag-iisa. No? We were no longer doing. Kaya, maraming bagay na hindi matanggap-tanggap. Pero kapag nakita ko, simple lang. Si Kristo sa'yo na siya. Nabuksan, sabi ko nga yung redeem, the bride is already redeemed niya. Oo, budas means na kasi yung redemption, yung plan of redemption, hindi na yung mystery. Pero nagpapatuloy yung redemption. Bakit? Until the last na yung predestinated bride of Christ. Dahil habang nandito pa yung bride, meaning to say, na andyan pa yung grace. Siya mismo yung grace eh. Siya may hawak. Siya mismo yung mercy seat. Ano yung mercy seat ng yun? Yung throne of God. Na yung sword yan. Once you accept, Eternal life. pag nireject mo, yan. Between life and death. Kaya touch not my anointed and do no harm. Gaano man yan kaliit, kalaki, huwag mong Mayaman man yan, ng mahirap. bride of Christ. Kaya yung redeem, oo, na-redeem na yung bride. Kasi kung walang redemption na naganap, hanggang ngayon, parang silyado pa rin. Wala pang nag-open. Pero it doesn't mean na wala ng bride. Dahil wala pang rapture na nagaganap.
O yung sealed, okay na naman. Ikaw ay naselyuhan sa pamamagitan ng selyo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng presensya niya. Walang ibang selyo kung hindi yung nudo. Diba? And then, marami. Pero kapag inintindi ng iba na parang napaka-natural ang understanding, ito yung nagtutrose sa kanila sa pagpandaraya ng Diablo. So hanggang dito na lang ako. God bless all. Binabalik na sa Ralph. Lord, amen. Praise God, hallelujah. Maraming salamat sa Norfield sa gandang mensahe. Ilabot mo sa lugar nito. Nawaya pagpalain ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga nakikinig. At I'm hoping na by the grace of God na palumbutin ng ating Panginoon ang kanilang puso, buksan ang kanilang isipan, yung mga taong nakapakinig ng salita ng ating Panginoon sa huling kapanahunan, na this is the last day, na we are living in the last day, Laodicea age, the true bride of Christ. We're outside of the Laodicea, nasa labas tayo ng Laodicea, amen. We are living on the Omega age, amen, hallelujah. Amen. Kaya nga itinitipo sa isang agila. Pagkat ang agila, mga kapatid, ay talagang sa malayong lugar, kitang-kita niya lahat. Kaya sa atin ay nakikita natin lahat ng mga hiwaga, mga mystery sa Biblia, ay atin na itong pinapangaral, pinapahagi, yung eternal life. Ang mensaheng ito na binabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kaibigan, sa mga tao, nang sino man tumanggap ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Nang sino man na tumanggi, mag-reject, ay nandoon din sila sa lake of fire. Harap sila ng pag-ubog sa white throne judgment. Sa biyaya ng ating Panginoon habang pag-agaw, ang rapture, ay literal na hindi pa nagaganap, ay samantali na ng mga taong bang narito pa yung biyaya. Amen. Ang Diyos ay laging gumagamit ng tao. Ay. Kung naniniwala, ang ating Panginoon ay sumasa atin na. At tayo yung ginagamit niya, yung ginawa niya noon, ay tayo rin yung gumagawa. The same works, John 14:12. Masigit pa. Kasi Amen. mas marami ng bahagi ng katawan. Marami ng bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Hindi na siya yung dating panahon ng Alpha. Siya yung mag-isa lang. Sa panahon natin sa Omega Age, ay marami na ang Amen. nagtatrabaho. Diba? So, napakapalad po natin mga kapatid sa ating Panginoon. Kahit hindi tayo nakapagtapos ng Bible School, ay binigyan tayo ng ating Panginoon ng ganitong wisdom, katalinuhan na nagmumula sa Kanya. Kaya nga, Amen. yung aral at turo natin ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, sa mga oras na ito ay maraming salamat at bago tayo magtapos ay magpipray tayo. Amen. Let us pray. Di ka lang Diyos na sa mga oras na ito, Panginoon, ay ang salita mo, Panginoon, naway may tanim sa puso at isipan ng bawat isa. Sa'yo namin, Panginoon, idulog-dulog, ibinibigay ang lahat ng ito. Naway pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin bilang mga ngaral ng salita sa spiritual na aspeto. Patuloy niyo po kami, Panginoon, pagpalain, ibahagi din namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, inyong salita sa mga taong nasusubuan namin at ganoon din po sa kamahal namin sa buhay, Lord. Patuloy niyo pong ipuin ang kanilang puso at mapalabot niyo po, Panginoon. Buksan ang kanilang isipan na yung salita na kanilang napakinggan ay nawaya maunawaan din po nila, Panginoon. Alam ko po, ako'y naniniwala na walang imposible sa iyo, Lord. Na sa oras ding ito, sabi mo, ano man hilingin namin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan Panginoon Jesucristo ay iyong ibibigay. Lord, right now, I declare in the name of Lord Jesus Christ, lahat ng aming mahal sa buhay, Panginoon, ay alam ko po, makakasama namin sa iyong kaharian. At maging ang mahal namin sa buhay,
na nangamatay na, hindi napakinggan ito, Panginoon, alam ko po, naroon din sila sa iyo. Yes, Lord. Lord God, maraming salamat at ako'y nagpapasalamat at binabalik ko sa ang papuri at pasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, na aming Diyos na pagligtas, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin, Panginoon.